tapos ng mga komperensya sa ASEAN at saka sa APEC. Ano ba yung mga organisasyon na yan? Yan po ay mga organisasyon ng mga bansa na nagtitipon-tipon para nga mapaunlad ang kanilang mga ekonomiya. Naniniwala sila na susi sa pag-unlad ng bawat bayan na kasapi ng APEC at ng ASEAN ay ang malayang kalakalan at ang kooperasyon ng pagdating lalong-lalo na sa issue ng pangangalakal at siyempre yung pamumuhunan. So importante po itong mga pagpupulong nito dahil ang ASEAN po, kung hindi po ako nagkakamali, siya na po ang third or fourth largest trading bloc ng daigdig. Kasi nga po pag pinagsama-sama mo yung 11 na bansa constituting ASEAN at yung kanilang mga merkado, talaga ma-impluwensya na sila sa daigdig, no? Dahil pangatlo at pang-apat na tayong pinakamalaking trading partner. At syempre, pagdating sa APEC, naku po, halos sa mahigit pa sa kalahati ng daigdig, ekonomiya ng daigdig ay kabahagi dyan kasi lahat ng bansa na may access sa Pacific Ocean, no, ay kasapi dyan. No? At ang ninanais nga dyan ay magkaroon pa ng mas malawakang mga merkado ang mga bansa na kasapi na pareho ng APEC at ng ASEAN. Pero anong napansin natin sa ating Presidente Kuting dito sa ASEAN at sa APEC? Well, ang napansin po natin, para siyang saling pusa. Alam ko na pag-usapan na natin na wala man lang siya dun sa larawan sa APEC, sa ASEAN, no? Ang importante po dun sa ASEAN, makita naman na kabahagi tayo ng ASEAN at tayo ay nakikisa dun sa layunin ng ASEAN na mapalaki nga ang ating merkado nang sa ganun, sabay-sabay tayong umunlad dyan sa ASEAN. Pero nakita natin na sa ASEAN pa lang, ibang tono ni Bangag Jr., no? Dahil ang tono niya ay inaaway niyang China, samantalang lahat ng mga ekonomiya sa ASEAN, dahil sila lahat ay umunlad dahil sa China, lahat sila ay nagnanais ng mas mainit pa at mas malapit pang relasyon sa China. Nabanggit nga nung Prime Minister ng Malaysia na sana, at ito'y parang patama nga kay Marcos Jr., yung mga nais na makigulo sa China, bahala sila sa buhay nila, pero hayaan na ang iba't ibang bansa pa ng ASEAN na nais na mas malapit na relasyon sa China, ay patuloy na magkaroon ng masiglang relasyon sa China at magkaroon ng mas maunlad na ekonomiya. Nang sa ganoon, mas marami sila ipapakain sa kanilang mga kababayan. So, yan po talaga yung naobserbahan natin. Walang pumapansin kay Marcos Jr. doon pa lang sa ASEAN. Ang pinapansin nila, syempre, yung bida ron, yung hepe, yung namumuno ng East Timor, no? Dahil sila ang pinakabagong miyembro ng China. At syempre, yung pag-anunsyo ba na yung bansang Cambodia, Thailand at Malaysia ay zero tariff na, samantalang ang Pilipinas ay 19% tariff. Pag-usapan po natin yan. Ang akala kasi ni Marcos Jr., siya ay BFF ng Amerika dahil pinagamit niya ang teritoryo ng Pilipinas para maging ang Singapore warship or nuclear carrier, no, laban sa China. Ang di niya naintindihan, ang politika ng daigdig ngayon, kung ikaw bigay ka ng bigay at hindi ka nagbibigay ng importansya sa iyong sarili, pagsasamantalahan ka. Yan pong nangyari sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi masyadong nagbigay sa Amerika, masyadong humahalik sa puwet ng Amerika, gusto pa nga ata ni Marcos Jr. na maging estado ng Amerika, hindi tayo pinansin ng Amerika. Bakit nga naman siya magbibigay ng concession sa isang bansa na alam naman niya na hindi na niya kinakailangan sa UN? Yan po ang susi. Yung mga bansa gaya ng Thailand, Malaysia at saka Cambodia, dahil sila ay nagpaligaw, linigawan sila ng Amerika at binigyan ng zero tariff. Napakalaking bagay po niya na hindi na tayo makakalaban sa kakompetensya natin na Cambodia at saka Malaysia at saka Thailand dahil pare-pareho naman ang in-export natin. Naku, sa Cambodia po, yung mga damit, mga sapatos, lahat po yan halos made in Cambodia, hindi na makakalaban ng ating mga exports dito, papunta rin ng Amerika kasi sa atin may pinapataw na 19% taripa, doon sa Cambodia wala. So ibig sabihin, bokya tayo pagdating doon sa pagkakaroon ng prutas o benepisyo doon sa di umano'y napakalapit na pagsasama ng Pilipinas at ng Amerika. So nasaan na ang kapalit ng ating mga base militar, Mr. Marcos Jr.? Akala ko ba dahil ikaw ay napakalapit sa Amerika, makakakuha tayo ng mga benepisyo? Nasaan ang benepisyo? Wala namang benepisyong nakuha ka dyan. Na pagdating po dun sa APEC, inanunsyo po na wala siyang meeting kay President Trump, wala siyang meeting kay President Xi, at hindi rin siya nakipag-meeting dun sa dalawa sa ASEAN. No? Siguro po siya ay nakipagkamay, pero ako wala akong nakikita picture na nagkamay sila ni Trump
Bagamat meron siyang kinuusap siya ni President Xi na nakasimangot si President Xi sa kanya. Parang kitang-kita mo, basang-basa mo na nabubuisit sa kanya si President Xi kasi wala nang ginawa kundi labanin ng labanin at awayin ng China, no? So anyway, ang nakita naman natin doon sa APEC talagang walang importansya ang Pilipinas. Wala tayong narinig tungkol sa Pilipinas at wala rin tayong nakita ang pagpupulong sa panig ni Xi at saka ni Trump doon sa APEC. Ang importante nakapagpulong ang Amerika at ang China at sila ay nakapag-ayos, no? Binaba nila ang mga taripa sa isa't isang mga produkto, nag-relax ng export ban ng China pagdating sa rare earth metals at saka nag-agree na bibili siya ng napakaraming soybeans sa mga Amerikano. Ibig sabihin, ang China, number one katugali ng Amerika, hindi lang politically kundi economically, nakipag-usap sa Amerika. Bakit naman itong si Junior ayaw makipag-usap sa China samantalang ang number one ng katunggali ng China sa daigdig nito, ang Amerika ay nakipag-usap at nagkaroon ng resulta. Hindi na magbabayad tuloy ng napakataas ng taripa ang mga Chino at hindi na mapipigilan ang pag-angkat ng Amerika ng mga rare earth metals na kinakailangan nila sa kanilang mga microchips, no? So talagang relasyon ng Amerika at ng China, they are mutually dependent of each other. Pero itong si Marcos Jr. completely clueless sa kanyang foreign policy at saka yung taktika na gagamitin sa foreign policy. Ang kaalakala niya, palibasa siya ay sip-sip buto sa Amerika, siya ay bibigyan ng benepisyo ng Amerika. Anong nangyari? Well, dahil siya ay sip-sip buto, walang kahit anong ibinigay sa Pilipinas. Kasi nga, bakit ka pa magbibigay sa Pilipinas? Sip-sip buto na yan sa'yo Di ba? Hayaan mo na siya magsip-sip, di mo na kinakailang bigyan yan dahil sa'yo na yan, whether or not may hihingin sila, no? Yan po nangyari. Kaya we left both ASEAN at saka APEC empty-handed. Wala tayong uwi. Hindi gaya ng mga namumuno sa Thailand, Malaysia at saka Cambodia na zero tariff na sila sa Amerika. Tignan nyo yan, napakatindi naman yan. Zero tariff kaagad. Samantalang tayo na supposedly BFF, na supposedly ang kanilang suporta sa atin ay, ano ba tawag nila doon? Ironclad, wala tayong nakuha. Pwede ba yon? Kung sino pang malapit, siya pa yung walang grasya na makukuha galing sa Amerika. Well, totoo po yan. Yan ang Marcos Jr. Kaya nga mga kaibigan tayo po pagdating ng Nobyembre 30, tayo po lumabas na. Once and for all, sabihin natin, hindi na po pwedeng mamuno yang si Marcos Jr. Unang-una kaya wala tayong nakita sa ating foreign relations kasi nga ang kanyang foreign relations utak sip-sip buto sa Amerika na wala namang nahihita. Kinakailangan naman magpakipot ng kaunti nang sa ganon bigyan ka ng benepisyo. Ikaw ang kailangan dahil sa iyong geographic location, kinakailangan ka nila dahil ikaw ang jumping point sa China na alam nating nais nilang supilin ng paglago, no? Economically and politically. Napaka-importante mo sa papel ng buhay ng mga Amerikano. Bakit hindi mo pinagsasamantalahan yung importansya mo? Kunin mo na kunin ang kinakailangan natin, gaya ng zero tariff at saka marami pang mga investments na hindi naman nakakarating sa Pilipinas. Ulitin ko po, ang problema sa atin, dahil sip-sip puto tayo, hindi tayo kinakailangan ligawan. Tignan mo yung ating mga karatig bansa na nagpaligaw. Ang dami nilang nakuha ang grasya ngayon. Ang Pilipinas, wala. Now, importante po parating na yung Nobyembre 30, November 1 na, undas na. Sana naman po, habang tayo nagbabantay dyan sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay, pag-usapan na natin at kinakailangan magkaroon na ng tunay na pagbabago sa liderato ng ating bayan. Hindi naman po pwede na talagang kulelat na tayo sa daigdig. Ang piso halos wala ng balor, 60 na po. Tapos ang stock market natin, pinakamalala na sa buong daigdig. Bakit? Dahil nga dito sa kawalan ng kumpiyansa sa ekonomiya, dahil sa lantarang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Ang akalain niya yung ICI na yan, may impress ang tao. Hindi. Nakakumpirma lang ang suspensya ng tao na yung ICI na yan, panakitbutas lamang. Yan ay pararaan lang para masabi na kunwari may ginagawa ang Marcos Jr. sa korupsyon, wala namang resulta. Katagal-tagal na po ang mga sinasampahan ng kaso ay mga vloggers na patuloy na naninindigan laban sa administrasyon nito. Pero ni isang kaso wala pang nasasampa laban doon sa mga mandarambong ng pera ng bayan. At importante nga, ang kinakailangan masampahan lalong mabilis sa panahon, ang Speaker Romualdez at ang Zaldico na sa hanggang ngayon, wala. Tignan yung Zaldico, pati mga eroplano niya nailabas. Ako, huwag kayo maniwala na palibasa, hindi nalilipat ang rehistro, hindi mabebenta. Pwede magbentahan po yan ng walang transfer of title and it will have the same effect as if nagkaroon ng transfer. Ang tawag po dyan, trust.
So po pwedeng magkaroon niya ng change of beneficial ownership pero ang rehistro pareho pa rin. Pero ang diferensya makukuha na ni Zaldico yung halaga na gusto niyang ibenta. Siguro hindi ganun kataas, pero po pwede pa rin po yung ibenta. So huwag kayong magpadinlang na palibasa hindi marerehistro, hindi mabibenta. Mabibenta po yan, lalong-lalo na kung ang bentahan ay yung korporasyon na nagmamayari ang ibebenta at hindi yung eroplano mismo. Diba? Malay ba natin kung yung eroplano ay nakarehistro sa isang kumpanya at yun lang ang asset. No? So ang dapat ibenta ay yung shares ng korporasyon at wala ng rehistro na kinakailangan baguhin. Nako, nalinlang na naman tayo. Nalusutan na po tayo ng isang eroplano at 2 helicopter ni Zaldico, baka hindi na natin mahabol. Binubola lang tayo na nariyan pa. Sa katunayan niya, napakadaming mga pamamaraan para malipat yan na hindi natin mahabol. Anyway, sa akin lang naman po, hanggang hindi natin palitan ng ating liderato, talagang kulelat po tayo sa larangan ng pandaigdigang politika. Hindi na po tayo relevant kasi wala naman tayong kapangyarihan pagdating sa ekonomiya dahil talagang ang sama-sama ng ekonomiya natin habang ang presidente natin ay patuloy na pinaghihinalaang bangag.